papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon pa lamang ay hayaan nyo ng pasalamatan ko na muna si Father Mico de Liera sa pagsama po sa atin sa pagse-celebrate ng banal na misa. Mga kardinal po ang kanyang kinokon-celebratean, kaya Father Mico, salamat sa kaligayahang hatid po ng inyong pakikipag-celebrate. Minamahal kong mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na manampalataya sa Kanya. Kahit na sinasabi ng ibang tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyado itong mahirap unawain at sundin, maging matatag po tayo. Itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid lamang, kung hindi man sa ating mismong kalooban nananahan. Nanunukso, natanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Manalangin po tayo ngayon na magpatuloy tayo sa pagpapatotoo sa Panginoon ng ating buhay. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Ng makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay amin mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae ay laging mag-aaway. Binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinaghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay itinampo, sa Kanya tayo'y dumulog, pasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay,
hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinong lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon naman, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon po ay ikasampung linggo na sa karaniwang panahon. At ang atin pong mga pagbasa ay matibay na paalala na kung totoo po ang kabutihan, totoo rin po ang kasamaan sa mundo. Hinihimok po tayong pag-ingatan ito. Isinasalarawan po ng unang pagbasa ang pinagmumulan ng kasamaan sa mundo. At saan po ba ito nagmumula? Sa loob at sa labas ng ating sarili. Sa labas dahil talaga namang mayroong nanunukso. Represented po yun doon sa Genesis ng ahas, yung serpent. Sa loob dahil meron din naman talagang nagpapatukso. Ang tema po ng disharmony o yung kawalang pagkakasundo sa pagitan natin at ng Diyos o sa pagitan ng isa't isa ay isinasalarawan bilang pagkadapa sa kasalanan o pagkalayo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pagkalayo pong ito o pagkawalay ay trabaho ng evil one o ng kasamaan, resulta ng kasalanan. Dumaloy po ang temang ito sa ikalawang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo. Himayin po natin sandali ang mga talinghagang ginamit ng mahal na pong Jesus Nazareno para ipaunawa ang realidad na ito. Mabilisan lang, Una, ang disharmony sa pagitan ng sarili niyang mga kamag-anak. Nagsalita pa sila na nasisiraan daw siya ng bait. Hinarap niya ito sa pamamagitan ng pagtukoy kung sino ba talaga ang kanyang pamilya. Ang sabi po niya, sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Ikalawa, ang disharmony sa pagitan niya at ng mga eskriba. Nagsalita pa sila ng inaalihan daw siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Hinarap niya ito sa pamamagitan ng
pagtukoy sa nangyayari mismo sa nag-uudyok sa kanila. Ano ba ang nangyayari doon sa nag-uudyok sa kanila? Maintindihan po natin ito doon sa ikatlong disharmony. Yung ikatlo po ay nangyayari sa loob mismo ni Satanas na nakatakdang masira, mag-implode. Yung pong mag-implode, ibig sabihin, ang kabaligtaran po ng implode, yung explode. Pag-explode, sabog. Pag-implode, sabog na paloob. Ayun, ano? Parang kung nakakakita kayo ng video ng mga demolition, yung mga experts na nagde-demolish, isang mataas na building, in-implode, doon lang siya bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Pero pag-explode, kakalat. Si Satanas, it's just a matter of time para siya mag-implode dahil sa nangyayaring tunggalian sa kanyang sarili. Parang self-destruction, ano? Dahil ito po mismo ang battlefield ng tunggalian sa sarili. Sa huli ay binigyang diin niya ang peligrong hatid ng pagmamalaki na siyang nagtulak sa mga eskribang pabulaanan ang katotohanang hindi nila gustong makita. Para lamang maigiit ang kanilang agenda, hinamak nila ang Espiritu Santo. Kasalanang hindi mapatatawad. Meron palang kasalanang hindi mapatatawad, ano? Bakit po sinabing hindi ito mapatatawad? Suriin nga po nating mabuti. Gayong lahat namang kasalanang inilalapit sa atin sa kumpisalan ay pinatatawad. Pero meron naman talagang kasalanang ang makakapagpatawad lamang ay ang Santo Padre sa Roma. Meron din namang mga kasalanang mga obispo lamang ang makakapagpatawad. Pero karamihan sa mga ito, i-delegate na sa mga pari. Ano ho? Okay. So, bakit po sinabing hindi ito mapatatawad para mahawakan natin naman? Dahil po nanggagaling ito sa pride at self-righteousness. Paano ka mapatatawad kung wala kang kapakumbabaang kilalanin ang iyong mali? Dahil nga, ang alam mo ay ikaw lamang ang tama at mali silang lahat. Anong patatawarin kung walang pagsisisit, pagtitika? Umiiral po ang kasamaan sa mundo. Alam natin ito. Talamak ito kahit saan ka man sumuling. Hindi na po natin iisa-isahin kung saan ito makikita. Kukulangin po ang ating oras. Bibigyang din na lang po natin na ang kasalanan ay hindi lamang personal o pribado. May istrukturang panlipunan din pong sukatan ang kasalanan. Ang sabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno, kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yun. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang yun. Sa madaling sabi, mga kapatid, kasamaan ang sumisira sa pamilya, sa lipunan, at maging sa individual. Pinupuntirya po tayo nito kung saan tayo pinakamahina. Ito rin po ang palaging nakaambang sumira sa daigdig. Habang nalilinang po kasi natin ang iba't ibang puwersa o enerhiya sa mundo, habang walang pakundangan nating isinasailalim sa ating mga paa, ang ipinagkatiwala sa ating sangnilikha, lalo namang tumataas ang kakayanan natin at posibilidad na isang iglap ay masirang lahat ito.
Maliwanag pong nakikita ito doon pa lang sa mapanguyam na reaksyon ng mga eskriba sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sa panlalansi ng evil one, hindi nila makita ang kabutihang kanyang ginagawa. Hindi nila siya makita kung sino talaga siya. Ang nakita po nila ay ang gusto nilang makita kahit wala iyon doon. Kaya pinilipit na lang nila ang katotohanan, ipinaling, pinaluktot. Hindi na po ito pinalampas ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ito pong pagkakataon ay ginamit niya para ihatid ang napaka-importanteng leksyon sa buhay na nakatuon at nakalaan sa Diyos. Ang kahandaan nating makasalamuha ang kagandahang loob ng Diyos sa mga hindi natin inaasahan. Nasa kabila pala ng napakaraming kasamaan sa mundo, ay ang napakarami ring kabutihan. Nasa kabila ng ating mga pagpili, ay ang mga pinagpipilian. Binuksan po niya ang kaharian ng Diyos sa lahat ng mga ito. Ibig sabihin, sa ating mga pinili at sa ating mga pinagpilian. Para sa lahat, ang pakikibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kinakailangan lang po natin ng kaunting kahandaan, kabukasan, at kapakumbabaan. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, sumaati nawa ang kanyang walang hanggang awa at habag. Tayo po ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang itinuring niyang hindi na iba sa kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Ang ginawa niya sa atin ay magagawa rin natin sa isa't isa. Sa pagmamahalan po natin at pagpapatawaran, pinagtatagni tayo ng Diyos sa isa't isa at sa Kanya upang tayong lahat ay maging buo at iisa. Ito nawa ang grasyang ating matanggap sa pagpapatuloy ng ating pagdalangin. Ang grasya ng kaisahan, ang grasya ng kasiguraduhan na tayo'y ibinibilang niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pagtuturing sa aming hindi na iba sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Sa bawat pagdalangin ang sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawang ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono,
ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad sa mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan at pagmadaliang kasiyahan at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayapan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap daw ang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, ilapag po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga personal na intensyon at yung mga panalangin ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eukaristiya. Naway lumago kami sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Jesucristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo't kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong nagluluningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami ay iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag.
bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazarenong hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ng Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot ng iyong mga hinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.